itong 7,641 na mga isla ang Pilipinas. Pero ang nakababahala, ang bilang na yan, nanganganib ng mabawasan. Marami kasi sa ating mga maliliit na isla, unti-unti nang nilalamon ng dagat. Nakikita po talaga sa mga pag-aaral na ito na most of the Philippines will experience a certain degree of rising sea levels. Bagay na ramdam ng mga tiga-Batasan Island sa bayan ng Tubigon sa Bohol. Ang kanilang buong barangay kasi kasama ng iba pa nilang mga island barangay sa paglipas ng mga taon. Unti-unting lumulubog. Magandang bahay yan Oo, dati. maganda. Oh, may aircon yan. Nung lumindol, Ah, bumaba diba, yung lupa hanggang napunta na sa tubig. Ganun ba yun? Wala na, lumagpas na, pumasok na sa bota. Waipek ang bota rito kasi may mga parts na mataas yung level ng tubig. Hindi lang mismong lupa ang nalulubog sa sitwasyong ito, kundi pati na ang kanilang mga tirahan, kabuhayan at mga pangarap. Ay, Diyos ko, ang lalim. Yung sa kinder at saka grade 5, So, tingnan mo. compared dito, mas mababaw yun. Ito malalim. Nililis-lis na lang ng mga bata yung mga shorts nila. Kasi naabot ng tubig, pati yung, yung upuan. Nakasquat na siya sa chair niya. Kasi naabot pa rin yung tubig. Sabi mo, tinitiis dahil Gusto ko pong magtapos ng pag-aaral. Sa pandaigdigang banta ng nagbabagong klima, gaano nga ba kahanda ang Pilipinas? Yung mga communities like Batasan, naiipit sila. Saan ba talaga tayo lulugar? Kaninong kasalanan ba yun? Narito po tayo sa bayan ng Tubigon sa Bohol. Meron po itong 6 na island barangays at ang nakababahala po riyan, 4 sa 6 na mga isla lumulubog, nanganganib, mabura. Nitong Huwebes, kung kailan inasahang magkaka-high tide sa Batasan Island, tinungo ko ang isla. So ayan na po yung isla ng Batasan dito sa Tubigon. Sa malayuan, dito sa kinaroroonan na natin, makikita mo na yung itsura ng isla. Medyo at high risk na siya kasi wala halos elevation. In fact, below sea level daw yung elevation ng isla eh. Ayan na yung pumapasok na yung tubig na. Dumating kami doon 10 minuto bago mag-alas 10 ng umaga. Pero mataas na ang tubig. Mas maaga pa kesa sa inasahan na high tide ng pasado alas 11 ng umaga. Kung titignan sa aerial map ang Batasan Island na siya raw pinakaapektadong barangay sa Tubigon, kapansin-pansing manipis na landmass na lang ang natira. Bagay na pinangangambahan ngayon ng halos 1,000 ritong mga residente. Naku, may paganyan pa ho kayo. Salamat po. Uy, meron pa silang welcome poster. Thank you, bossing. Ginawa mo yan? Salamat ha, salamat. Gaya ng iba pang island barangays ng Tubigon, pangingisda ang kabuhayan ng mga tiga-Batasan Island. Katunayan, kamangha-mangha ang ganda ng kanilang bakawan. Kung ita-timeline daw po yung nangyaring sakuna dito sa Isla Batasan, itong bahay na ito ang magsisilbing marker. Kasi itong bahay na ito dati, sabi ho nila, napakaganda. Umaalog nga. Umaalog! Anytime po. Umaalog! Umaalog pa siya, may aftershocks ba yun? Kaso, nung lumindol dito sa probinsya ng Bohol, taong 2013, napansin na lang nila, bumaba ng husto yung level ng lupa na kinatitirikan ng bahay hanggang umabot na siya dun sa level ng dagat. Ngayon, pag titingnan mo, para na siyang nilamon ng dagat. Yung bahay na yan, ma'am, bago pa naglindol, yung may may 2 kwarto. Magandang bahay yan Oo, dati. maganda. Oh, may Oo. aircon yan. Rest house, rest parang house. Oo, ganon, ganon vacation sa vacation house sa may-ari na yan. Nung Oo. lumindol, Yan. bumaba Diba, yung lupa hanggang napunta na sa tubig, ganun Oo, ba yun? oo. Asa na ho yung may-ari ngayon, ma'am? Wala na sila dito nakatira. Nandun na sa mainland. So Inuwas meron na ho po. mga naunang nag-relocate. Oo.
parang yung mga bahay ho dito, parang yung mga house on stilts na nakikita lang natin nung dati sa Tawi-Tawi, yung ibang mga mabababang lugar. Hindi naman ho ganito dati dito. Gaano ho kalayo yung dagat dati? Hindi ho pumapasok dito yung dagat? Hindi, hanggang sa ano lang, sa likod lang sa bahay na. Wala na, lumagpas na, pumasok na sa bota. Mabigat na yung bota ko dahil napuno na ng tubig. Waipek ang bota rito kasi may mga parts na mataas yung level ng tubig. So, isa lang solusyon dyan. Tigilan na ang pagbobota. Sa mahigit isang dekada ng ganito ang sitwasyon ng Batasan Island, ang mga residente sanay na raw sa mayat-mayang pagtaas ng level ng tubig. Ganito ho ba araw-araw o hindi naman po? After 1 week, ano naman, low tide na naman. Then next week, Sa may laktaw-laktaw naman na isang linggo. Para ma-monitor ang tides o ang pagtaas o pagbaba ng tubig, ang mga bahay rito hindi nawawala ng kalendaryo. malaman namin pagbuhay tag doon kami tumingin sa kalendar. Eh, may panabong din si tatay. Wala yatang hindi basa dito. Lahat basa. Lahat pinapasok ng tubig dagat. Parang high tide, low tide. Ganito ang buhay nila. Oh, kamusta po? Okay kayo na ano? Okay. Tubig yung... Ano naman kayo, mga pagtugtog sa dagat ba? Ano daw po, Kapitana? Yung dagat, parang ano, yung dagat tambal daw sa tuhod. Gamot sa rayuma. Yun nga yung sinasabi nila noon pa. Lola, marumi eh. Oh, halo-halo na yung mga basura. At dahil wala silang malalaking mga bato para pangharang sa tubig mula sa dagat, ang gamit nila, tumpok-tumpok na corals na nakasisira rin sa kanilang karagatan. Dahil sa corals na mumuhay at nangingitlog ang mga isda, apektado tuloy pati ang kanilang kabuhayan. Para naman hindi makapasok sa kanilang mga bahay ang mga basura galing sa dagat, naglalagay sila ng lambat. Lola, ibang klase yan na. Nagwawalis kayo sa tubig. Oo. Kailangan linisin. Kahit papaano, ano. Paano yun, Lola? Wala kayong dustpan, walang basura. Ay, ba't nagwawalis din sila, oh? Uso ko talaga magwalis din sa ano. Nakala ko yung Lola dun kanina, kakaiba. Yung pala, common practice, winawalis pa rin nila yung tubig. Para ano, hindi pumasok yung dumi. Oo. Eh kaso babalik din po. Dapat kolektahin na lang po. Lalo na yung plastic. Ano yan? Nangunguli kayo ng isda o basura? Basura po. Basura. Marami-rami pa ho kayong hahakutin. Kasi pag winawalis, babalik mamaya-maya. Lubog ang kanilang basketball court, pero ang mga residente tuloy pa rin sa paglalaro. Ang kalsada, instant swimming pool. Sa tubig, may mga isda. Sa kalsada at ahas tubig na kung tawagin dito, tangkig. Hindi to makapatay ng tao. Hindi katulad sa tigwaw. Gumagawa ng bahay. Kamusta ho kayo dyan? Ay, yung bahay nyo dati, lumubog. So, nagpapagawa kayo ng bago? Nag-uutang. Nangungutang ang papagawa ng bahay. Magkano ang inutang nila? Utang 840. 2 floors na po yung bahay nyo. Ito lang. Isa ito lang. Eh, hindi na ho abutin ng tubig yan. Hindi na siguro. Yan na lang. Hanggang dyan. Ay, naliligo pa yung mga bata, oh. Maski pa paano, meron pa rin konting kasiyahan. Yung mga bata, oh, nagsuswimming. Ayan na nga lang naman ang dagat. Nasa bahay na nila, nasa bakuran na. Nagpipintura. Pintura kasi malapit na pista dito. Eh kaso, abutin din ng tubig kaya. Okay lang. Okay lang po. Kayo po si Ma'am Mirasol. Ito po yung bahay nyo. Nakilala ko rito si Mirasol na sa Batasan Island na ipinanganak at nagkapamilya.
Noon, hindi raw sila inaabot ng tubig kahit pa high tide. Pero ngayon, mula sala, kusina hanggang tulugan, pinapasok ng dagat. Paano ho ba mamuhay ng ganito na pinapasok ho kayo ng dagat? Mahirap po. Paano kayo nagluluto, kumakain? Paano nakakatulog ho kayo? Nandyan lang yung dagat, anytime pwede ho kayong pasukin. Makakatulog naman, pero minsan paggabi yung dagat po, hindi kami makakatulog. Ah, pumapasok din yung Oo, dagat kahit gabi? Kasi kung wari mataas yung yung higaan namin, maabot sa dagat. Kaya hindi kami muna matutulog. Pag mag-ulan naman dito, ilalagay namin sa planggana. Iinumin namin yun. Malinis naman yun. Galing yun sa langit eh. May mga bata ho kayo dito sa bahay? Meron po. Paano ho sila? Kakargahin na lang namin pag naabot na yung dagat sa higaan. Pag kumakain, ganito na rin po, dyan nakalubog. na Paano ho kung patuloy hong aakyat? Ngayon, umaabot na po ng 2 meters. Kung mas tataas pa ho doon, Maglalagay na kami. Yung ganito namin higaan. tataas na lang. po. Ayon sa mga residente, nagsimula raw nilang mapansin ang unti-unting paglubog ng kanilang barangay taong 2013 nung yanigin ng malakas na lindol ang probinsya ng Bohol. Ito daw isla ay mawawala daw. Paano yan mawawala? Kami, kinakabahan kami noon. Pero nagdadasal na sana, hindi naman mawawala. Bukod sa lindol ng 2013, mukhang lalo pa raw nagpalubog sa isla ang bagyong Odette noong 2021. Bukod sa Batasan Island, lumubog na rin ang iba pang mga isla katulad ng Ubay, Inanuran at Bilang-Bilangan. Yung geological setting talaga ng Bohol ay mostly limestone yung lupa. And so, nung nagkaroon ng earthquake, umangat. Unfortunately, isa ang Batasan sa mga areas na lumubog. Ang phenomenon na ito na nangyari sa Tubigon, tinatawag namin ito co-seismic uplift or subsidence. Ang North Bohol Fault, siya yung dahilan kung bakit lumubog itong mga isla na nasa hilaga ng Bohol. Lumubog. Kombinasyon na yan ng paggalaw ng lupa at yung pagtaas din ng tubig dahil nga sa climate change. Global average ngayon ay 3.2 millimeters per year. Bohol, based sa aming records, ay nasa 10.8 millimeters per year. So, ibig sabihin, 3 beses pa siya kabilis na tumaas sa global average. Ang tanong, paano kaya nakakapag-aral yung mga bata? May isang nananatiling hindi lumulubog, ang pangarap ng mga kabataang makapagtapos ng pag-aaral. Hello, good morning! Dito nakilala ko si Teacher Lisa, guro sa Batasan Elementary School. Ang buong eskwelahan, lubog sa tubig. Ma'am Lisa, paano kayo nakakapagturo sa ganitong sitwasyon? Talagang nadidistract yung mga bata, hindi nakinig. Ang hirap magturo. Yes, ma'am. Sa ibang mga classroom, ang mga gamit nagsisilutangan na. Baguhan lang ako, 1 year at 6 months. Doon ko rin natutunan sa mga estudyante ko na ganito ang gawin. Ilagay ang mga gamit sa ibabaw. Ang mga estudyante naman, kung hindi nakatsinelas, mas pinili na lang magpaa. Paano nyo sinasalba yung mga reading materials kung ganito po na pumapasok yung tubig? Nilalagay po namin doon, ma'am, sa mas mataas. Sinisave nyo na lang. Kasi sayang, Pa ng trapal. Kasi pag ulan, ma'am, Ito po. babasa yung talisihan. So yung mga module nila, yung mga teaching materials, sinisafety nila. Sino marunong ABC? Oh, sige, game. Dali, ano pa mo? G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X,
Pagpunta ko sa kabilang classroom, mas malalim na tubig ang aking naabutan. Ay, Diyos ko, ang lalim. Yung sa kinder at saka grade 5, compared dito, mas mababaw yon. Ito malalim. Hello, ma'am. Hello, teacher. Good morning, students. Ay, thank you. Tignan mo, nililis-lis na lang ng mga bata yung mga shorts nila. Kasi naabot ng tubig pati yung yung upuan. Tignan mo, tinataas na niya yung palda niya kasi nga naabutan ng tubig. Nakaano na rin, hindi na siya umuupo sa upuan niya. Paano ba mag-aral sa ganito na nakalubog kayo sa sa tubig? Nasanay na raw. Gusto mo lumipat ng school na hindi binabaha? Ayoko po. Walang magkuhan doon. Walang magbantay sa akin. Hindi safety sa mga bata pero wala tayong magawa kapag ganito talaga high tide, laban lang. Kahit mahirap ang kanilang kalagayan, hindi pa rin sila tigil sa kanilang pag-aaral dahil ang pag-aaral ay isa sa mga susi para sila ay magtagumpay, para maihahon sila sa ganitong sitwasyon. Palagi kaming humihiling na sana ma-elevated na ito. Pero kahit palubog sa tubig ang silya ng mga estudyante, nangingibabaw pa rin ang dedikasyon nilang makapag-aral sa pag-asang edukasyon ang mag-aahon sa kanila. Pangarap ko maging nurse para makatulong sa mga tao na may sakit. Nakasquat na siya sa chair niya kasi inaabot pa rin yung tubig. Pero sabi mo, tinitiis dahil? Tinitiis dahil gusto daw niyang makapagtapos ng pag-aaral. Very good, appear tayo. Mag-aral kayong mabuti, ha? Harinawa, hindi ganito yung datnan nyo pagka kayo na yung malalaki. Sana magkaroon ng solusyon, Sanay na kami. Mag-adjust na lang talaga. Adjust na lang. Ang ganitong kaso ng mga lumulubog na isla, hindi lang sa Bohol nangyayari, kundi pati na sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kabilang na ang ilang bahagi ng Bulacan, Mindoro, Rojas City sa Capiz, at sa Cotabato City. Sa datos ng Greenpeace East Asia, dahil sa 13.24 mm na pagtaas ng level ng tubig ng Manila Bay, hindi lang natin namamalayan, pero lumulubog na rin ang Metro Manila ng 10 centimeters kada taon. May isang nirelease na bagong report ang isang insurer sa Europe. Ang Pilipinas ang pinaka-vulnerable sa climate change with almost 3% ng GDP na nawawala every year because of climate impact. May report kami that showed na by 2030, napakataas ng chance na mas madali nang mapasukan ng tubig ang Manila dahil sa sea level rise na yun. Simula taong 1880, tinatayang umabot na ng 21 hanggang 24 centimeters ang itinaas ng dagat o sea level sa buong mundo. Ayon sa National Aeronautics and Space Administration ng Amerika, tumataas ang dagat sa buong mundo ng 3.4 millimeters kada taon. Katunayan, pati ang kapitbahay nating Indonesia na archipelago rin katulad ng Pilipinas, nakatakdang ilipat na ang kanilang kapitolyo mula Jakarta sa Nusantara sa Borneo dahil sa unti-unti ring paglubog ng kanilang kabisera. Normal ang proseso ng pagbago ng klima pero nakikita natin na dahil sa mga ginagawa ng mga tao, na-accelerate nito ang climate change in historical levels. Isa pa sa mga indikasyon na malala na talaga ang mga epekto ng climate change, ang global warming na ayon sa mga eksperto, maaari na ngang ituring ngayon na global boiling dahil sa pagtaas ng temperatura ng mundo. Kaya nga rin daw, napakainit ngayong tag-init dito sa Pilipinas. May kalalabas lang na isang report that showed na yung April temperatures are the highest in recorded history. 1.58 degrees higher than pre-industrial average na yung average temperature ng April. Trailer lang to.
ano yung mangyayari sa Pilipinas? Magiging mas unpredictable yung mga wet seasons natin, pero yung pinaka-glaring talaga doon, no? Kapag nag-continue tayo sa kung paano natin pinapatakbo ang mga business natin on fossil fuels at hindi bumaba yung carbon emissions natin, we're looking at 365 days of extreme heat buong taon. Ganong kalala. Everything will get worse before it gets better pa rin. Kaya kailangang maging mas urgent po talaga ang panawagan para maging accountable ang mga carbon majors natin sa ginagawa nila sa mundo ngayon. Matagal na raw naabisuhan ng mga taga rito at paulit-ulit pa na panahon na para lisanin nila ang isla dahil lubhang napakadelikado. Hindi na mapipigilan ang mga puwersa ng kalikasan, ika nga. Pero para sa mga taga rito, madaling sabihin yan. Mahirap gawin. Dahil dito sila ipinanganak, nagkapamilya, naghanap buhay, at narito rin ang kanilang mga ninuno. Dito na sila nagkaugat. Ang Department of Environment and Natural Resources matagal nang idineklarang unhabitable o hindi na pwedeng tirhan ng tao ang Batasan Island. Wala talagang pag-asa na ma-save yung isla. As of now, wala pa, ma'am. Dahil Nag-submerge na talaga siya. sa part naman ng disaster response, ano nakikita nyong immediate action dapat? Dinideclare na yung mga islands na no-build zone. In-encourage talaga namin sila na mag-relocate. Hindi kaya pag funds ng LGU. Fortunately, meron kaming grant from the National Housing Authority worth 50 million. Okay. And it's going to be 60 unit for each family. So lahat ng families Hindi lahat, nun? ma'am. Hindi. Ilan ba ang family? So 60 lang yun, 60. Pero yung Family. affected is like 300. Pero nung tanungin ko ang mga residente ng isla kung handa ba silang lumipat ng tirahan, marami sa kanila nagsabing dito sila isinilang, dito na rin daw mamamatay. Dito na lang kami tumira. Wala kaming lupa sa mainland. Wala kayong matitirhan sa mainland. Yung iba daw kahit bigyan, ayaw pa rin umalis. Kayo, gusto nyo na umalis? Hindi, ma'am. Nahirapan kayo pero ayaw nyo pa umalis. Kasi dito ang mga matanda na magulang namin dito nakatira habang sila'y namamatay. Bakit ayaw nyo umalis kahit ganito ho yung sitwasyon? Sanay naman kami, mama. Nya, kasi ang hanap buhay namin nandito naman sa isla. Hindi man kami marunong mag-uma sa mainland. Mas mabuti kung mayroon namin bahay sa mainland. Kapag mayroon ng dumating na bagyo, mayroon na kaming puntahan doon. Katong may pira lang, makabili ng lupa. Pero katulad namin na wala ipagbili, dito lang. Ayaw nila. Ayaw na. Medyo syempre may sentimental hold sa kanila yung island. Generation to generation na yung kabuhayan nila doon eh. Kaya ang sentimento nila na talagang hindi talaga mo mapapadali silang ma-relocate kasi nandoon na yung mga apo na, tapos apo ng apo. Totoo may magagawa tayo, no? So may tinatawag tayong Paris Agreement, no? Ito yung isa sa mga pinakamalaking agreements between governments around the world. Nagko-commit to cut down carbon emissions. On the other hand, yung problema din is habang nagka-cut down ng emissions, yung mga companies, sila yung ayaw magbago. So, kailangan suportahan, palawakin palalo ang panawagan nating panagutin ang mga carbon majors. It's a phenomenon, baka wala tayong magagawa. It's only a matter of adaptation siguro ng mga residente doon. Yung mga communities like Batasan, naiipit sila. Ang panawagan talaga ngayon is kailangan nating suportahan ng napakalaking paraan ang mga communities na to dahil ang pinaglalaban ng mga communities na to ay ang kinabukasan din natin. Para mapigil ang global warming o ang patuloy na pag-init ng temperatura ng mundo, kailangang bawasan ang paggamit ng mga fossil fuel. Ang problema, tumatanggi rito ang mga malalaki at mayayamang bansa, samantalang ang mga maliliit at hindi mayamang mga bansa, katulad ng Pilipinas, ang mas vulnerable sa mga sakuna, bunsod ng climate change, katulad ng mas malakas pang mga bagyo. Pag-usapan ang problema, seryosohin para hindi malubog.